Isang maaliwalas na umaga ang gumising kay Aling Marta, isang umagang iba sa lahat. Sa kanyang puso ay may namumuong kagalakan at pag-asa. Ito ang araw na matagal na niyang hinintay, ang araw ng pagtatapos ng kanyang anak sa high school. Ang lahat ng kanyang paghihirap at pagsasakripisyo ay sa wakas magbubunga na. Upang gawing mas espesyal ang araw na ito, binalak niyang magluto ng paboritong pagkain ng kanyang anak. Kaya naman, kinuha niya ang kanyang bayong at ang kanyang kalupi, at masayang nagtungo sa palengke. Maingay at siksikan sa palengke. Ang amoy ng sari-saring paninda, mula sa isda, karne, hanggang sa mga gulay, ay nagsasama-sama sa hangin. Habang abala si Aling Marta sa paghahanap ng mga sangkap, sa gitna ng pagmamadali at pag-iwas sa mga tao, isang payat at marungis na batang lalaki ang aksidenteng bumangga sa kanya. Bahagya lamang siyang napahinto, tiningnan ang bata mula ulo hanggang paa, at walang imik na nagpatuloy sa kanyang pamimili. Nang makuha na niya ang lahat ng kailangan, ang manok para sa tinola, ang mga gulay, at iba pang sahog, pumila siya sa tinderang suki niya. Masaya niyang inilapag ang mga pinamili. Magkano lahat, Aling Nena? Tanong niya. Nang dukutan na niya ang pambayad mula sa kanyang bulsa, bigla siyang nanlamig. Kinapa niya ang kanyang bestida, ngunit wala roon ang kanyang kalupi. Agad na bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng batang bumangga sa kanya kanina. Ang marungis na damit, ang payat na pangangatawan, sa isip ni Aling Marta, ito ang larawan ng isang magnanakaw. Ang kanyang pag-asa ay napalitan ng galit at pagkadismaya. Ang magnanakaw na iyon, bulong niya sa sarili. Walang pag-aalinlangan, iniwan niya ang kanyang mga pinamili at dali-daling hinanap ang bata. Hindi nagtagal, natanong niya ang bata sa di kalayuan. Nilapitan niya ito at walang pasabing hinawakan ng mahigpit sa braso. Ikaw, nasaan ang kalupi ko? Ikaw ang kumuha, ano? Sigaw ni Aling Marta, habang nakatingin ang mga tao sa paligid. Hindi po ako. Wala po akong kinukuha. Nanginginig na sagot ng bata, bakas sa kanyang mukha ang takot at pagkalito. Ngunit bingi si Aling Marta sa kanyang mga pakiusap. Para sa kanya, ang pagtanggi ng bata ay isang kasinungalingan. Huwag ka nang magkaila. Isusumbong kita sa pulis. Banta niya. Sa kanilang pagtatalo, isang pulis ang lumapit. Lalong natakot ang bata. Sa kanyang murang isip, ang madala sa istasyon ng pulis ay isang katapusan. Sa biglaang desisyon, kumawala siya sa pagkakahawak ni Aling Marta at tumakbo ng walang lingon likod. Habulin ninyo, magnanakaw, sigaw ni Aling Marta. Tumakbo ang bata papunta sa kalsada, hindi alintana ang mga sasakyang dumaraan. Sa isang iglap, isang malakas na tunog ng preno ang narinig, na sinundan ng isang kalabog. Ang lahat ay natigilan. Nakahandusay sa kalsada ang bata, duguan at halos hindi na humihinga. Dinaluhan siya ng mga tao, kasama na si Aling Marta na natulala sa nangyari. Bago tuluyang malagutan ng hininga, naibulong pa ng bata, wala po akong kasalanan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Aling Marta. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng kaba at pagdududa. Umuwi siyang tuliro, dala ang bigat ng isang posibleng pagkakamali. Pagpasok niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng kanyang asawa. Oh, Marta, bakit hindi mo dinala ang kalupi mo? Aalis ka na lang ay iniwan mo pa dito sa ibabaw ng mesa. Napatingin si Aling Marta sa itinuturong mesa. At doon, nakita niya ang kanyang kalupi, buo, hindi nagalaw, at ligtas. Ang perang ipambibili sana niya ng kanilang panghanda ay naruroon pa rin. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Aling Marta. Ang umaga na nagsimula sa pag-asa ay magtatapo sa isang trahedyang habang buhay niyang dadalhin. Ang selebrasyon na kanyang pinangarap ay naging isang mapait na paalala ng isang inosenteng buhay na nawala dahil sa kanyang padalos-dalos na paghatol.